Nakakatakot magmaneho ang mga tao at pinapakita ito ng Waymo. Mas kaunting pinsala ang naidulot ng kanilang mga robotaxi kahit milyon-milya na ang tinakbo kumpara sa tao. Sa totoo, halos 10.4 na beses silang mas ligtas. Pero pagsapit ng huling bahagi ng 2025, may 2,500 lang na robotaxi sa mga kalsada ng US kumpara sa 277 milyong sasakyang minamaneho ng tao. Gumagana ang software. May utak, pera at datos si Waymo. Pero may isang tanong na natitira. Ako si Josh at sa episode ng The Infographic Show, tatalakayin natin kung gumagana at nasaan na ang mga self-driving na kotse. Kabanata 1, ang mga hindi nakikitang landas. Mas komplikado ang sistema ng Waymo kaysa akala mo na may saysay dahil ang parent company ay Alphabet. Iba ang paraan ng pagharap ng mga autonomous na sasakyan ng Waymo sa kalsada kumpara sa mga taong nagmamaneho. Ang lakas at kahinaan ng Waymo autonomous na sasakyan ay ang pag-iisip nila na parang makina. Hindi nila binabago ang pagmamaneho. Kinukuha nila ang teknolohiyang gamit natin araw-araw gaya ng cruise control, collision warning at lane assist at pinagsasama ito sa kamera at LiDAR sensors, light detection and ranging. At detalyadong mapa ng lungsod na pinapatakbuhan nila, kinokolekta sa paraang halos kahawig ng Google Street View. Habang tayo ay tumitingin lang sa isang direksyon at sinusuri ang salamin at blind spots, nakikita ng Waymo ang lahat mula sa itaas. Parang isang kotse na dinadausdos ang daliri nito sa mapa, nagnanavigate sa mga kalsada mula sa tanaw, mula sa itaas, kaysa mula sa loob ng upuan ng driver. Nasa isang remote-controlled na kotse ka na pinapatakbo ng AI na may itinakdang ruta. Pagkatapos may plano ang ruta sa 3D model AI na ang kumokontrol sa mga actuator na nagmamanyobra ng manibela, nagpapabilis at nagpapapreno. Hindi ito parang nagmamaneho ka, mas parang kinokontrol ang kotse na parang papet. Lahat ng ito ay makabagong teknolohiya na noon ay parang science fiction lang. 20 taon nang nakalipas. Pero paano nito na ipapaliwanag ang magagandang estadistika ng kaligtasan? Dahil ang ginagawa nito ay talagang ibang klase na. Ang mga sasakyan ng Waymo ay nagdudulot ng halos 80% na mas kaunting insidente ang kinasasangkutan ng mga nasugatang siklista at motorsiklista bukod sa ibang estadistika. Sa intersection, higit 70% ang pagbaba ng mga aksidenteng may pinsala. Sa kabuuan, ang mga aksidente na kinasasangkutan ng pinaghihinalaang malubhang pinsala ay bumaba ng humigit kumulang 72%. Noong Hunyo 2025, iniulat ng Waymo na umabot na sa 6 na milyong milya ang kanilang naitala at mas mababa ang kanilang aksidente kumpara sa ride-sharing services gaya ng Uber at Lyft na dulot ng pagkakamali ng tao. Nilalabag natin ang patakaran kapag akala natin walang nakakakita at lumilipad ang isip kahit kailangang magpukus. Nagmamaneho tayo kahit pagod, balisa, may sakit o sa matitinding pagkakataon, lasing at nakadroga. Walang ganitong issue sa self-driving na sasakyan. May nakaprogramang mga patakaran, mga algorithm sa pag-iwas sa hadlang, pagmomodelo ng mga posibleng mangyari, at pagtukoy sa mga bagay para manatiling ligtas at diretso sa daan. Kung pabaya ang tao, disiplinado naman ang self-driving na sasakyan, pero maaari rin itong magdulot ng problema. Ang eksaktong higpit sa pagsunod sa plano na nagpapaligtas sa biyahe ng Waymo ay isa ring kahinaan nito. Ang tunay na hamon para sa Waymo ay nasa mga lungsod, hindi sa highways. Ang pagpapatunay sa sistema roon ay nagpapakitang posible ito at maaaring maging susunod na hakbang sa mundong walang kailangang magmaneho. Ang mga lungsod ay laging nagbabago at hindi mahulaan, parang buhay na organismo. Kapag nakadepende ang sistema sa isang detalyadong naunang binuong mapa, dapat itong sumabay sa bilis ng pagbabago. Kung hindi, magkakaproblema ang lahat. Maaaring sumabog ang water main, pumalya ang traffic light, biglang magkaroon ng bagong lane o magkaroon ng konstruksyon sa kalsada. Mga orange cone, temporaryong karatula, detour at manggagawang naka-high vis kahit saan. Para sa tao, abala lang ito na pumipigil sa'yo makauwi agad. Pero para sa isang Waymo na kotse, ibang usapan na ito. Kung hindi na-update ng Alphabet ang mga mapa, ganitong klase ng bagay ay isang malaking sakuna. Kung masira ang hindi nakikitang daan na basihan ng mga kotse, hindi na sila makakagawa ng sariling diskarte tulad ng tao. Tanong, kaya ba ng Alphabet na sabayan ang patuloy na pagre-remapa ng bawat bahagi ng lungsod para gumana ang kanilang self-driving cars? Kabanata 2, ang mahabang kwento ng login. Maaring ito ang kahinaan ng Waymo at dahilan ng hadlang sa malawakang paggamit ng mga robotaxi. Pero tandaan ang nabanggit natin kanina. Hindi ito isang maliit na startup sa Silicon Valley. Ito ay Alphabet, magulang ng Waymo at may-ari ng Google at YouTube na may market cap na lampas $2 trilyong. May access sila sa top programmer at engineer sa mundo. Lahat ng hawak nila parang nagiging ginto maliban sa Google Gemini.
Malinaw na sinusuportahan nila ang kanilang sinabi, inaangkop ang teknolohiya at ina-upgrade ang mapping. Taon-taon dumarami ang lungsod sa listahan nila, kalahating dosena na nung video na ito. Pebrero 2026, inilunsad nila ang ika-6 na henerasyon ng kanilang sasakyan. Nakalakbay na sila ng 200 milyong milya at may vision system na, ayon sa opisyal nilang press release, mas mahusay kaysa paningin ng tao o karaniwang automotive camera. Ngayon, may tainga na rin ang sasakyan. Ito ay pinaikling tawag sa external audio receivers, nakaka-detect ng tunog ng sirena ng mga sasakyang pang-emerhensya para matiyak na hindi harangin ng Waymo ang ambulansya, truck ng bumbero o pulis. May pera at mga resources ang Alphabet para palakihin ang dati nilang pet project. Patuloy silang gumagaling sa pagmamap at pagre-remap ng mga lungsod, kaya malinaw na hindi magtatagal ay hindi na magiging hadlang ang pabago-bagong estruktura ng mga syudad. Ang paggawa ng bagong teknolohiya ay parang whack-a-mole. Pag naayos ang isang problema, may lilitaw agad na bago-bago pa makareact ang Alphabet. Kahit matutunan ng self-driving na kotse ang lokasyon, hindi pa rin nila naiintindihan ang tao. Totoong problema ito at tinatawag ng eksperto na edge cases. Ito ang mga kakaiba at espesipikong sitwasyon na imposibleng mahulaan ng maaga o maprogramahan ng isang universal na tugon. Tinatawag ito ng mga estadistiko na panganib ng long tail. Ito ang mga bihirang mahalagang anomalya na madaling maintindihan at tugunan ng tao pero nalilito ang computer. Kung ang truck ng mga kulungan ng manok ay biglang lumiko at nagkalat ang mga manok sa kalsada, alam ng tao na kailangan niyang magpreno agad. Magagawa kaya ito ng Waymo? Paano kung habang may kotse na dumaraan sa main street sa isang magulong gabing Halloween, may taong naka-inflatable na costume ng dinosaur na nakabitaw ng salamin kaya nalito ang digital sensors ng sasakyan? Oo, haka-haka lang ito, pero may mas kakaibang nangyari na talaga. May mga self-driving na sasakyan na dumaan sa baha dahil hindi sila na-program na umiwas dito. Hindi rin nila alam kung paano iwasan ang aktibong crime scene kung saan nakabunot ang mga pulis ng baril na alam ng human driver na dapat iwasan. Isa sa pinaka-nakakatakot na insidente na nakita namin ay noong 2023 sa San Francisco, isang self-driving na sasakyan, hindi Waymo, ang bumangga at nakasagasa sa pedestrian. Hinila ito ng 20 talampakan at nagdulot ng malubhang pinsala. Sa totoo lang, hindi yon makataong desisyon. Gayunpaman, nasangkwat pa rin si Waymo sa ilang kilalang kaso na nagdulot ng kaba sa publiko sa pagsakay sa sasakyang walang driver. Laging binabatikos ang mga sasakyan ni Waymo dahil sa pagdaan ng delikadong mabilis sa mga nakahintong school bus. Noong 2023, nakasagasa ito ng aso. 2 sasakyan ang sunod-sunod na bumangga sa isang truck noong parehong taon. Noong 2024, nakabangga sila ng siklista at poste ng teleponyo. Sa isa sa mga pinakakakaibang long-tail na sitwasyon, nagkaroon ng matinding kontrobersya ang Waymo sa San Francisco nang mabangga at mapatay ng isa sa kanilang sasakyan si KitKat, isang bodega cat na sumikat sa internet. Dahil sa kaguluhan, isang lokal na supervisor ang nagkampanya para sa batas na magpapahintulot sa mga lokal na pamahalaan na gawing illegal ang mga self-driving na sasakyan. Mas magaan pa yon kaysa sa nangyari noong 2026 nang harangin ng Waymo taxi ang ambulansya papunta sa mass shooting. Biktima ang mga tao ng pagkakamali ng tao. Maaring mabiktima ng pagkakamali ng makina ang mga driverless na sasakyan, bagay na pamilyar na ngayon sa panahon ng generative AI. Ang ganitong mga sitwasyon ay tao lang ang tunay na nakakaunawa dahil tayo ay nabuhay bilang tao at alam natin ang nangyayari mula sa loob. Minsan, nawawala ang tunay na katotohanan sa dami ng datos na gamit sa pagsasanay ng mga sasakyang walang driver. Sabi ng mga kritiko, mas mahirap na ngayong sanayin ng mga computer sa mga ganitong sitwasyon. Iyon ay dahil ang aktual na paglalantad ng mga sasakyan sa mga bihirang mapanganib na sitwasyon ay parehong delikado at sobrang mahal, lalo na kung isasaalang-alang ang mga panganib na maaring mangyari sa hardware. Kahit ganon, simple lang ang problema sa long-tail na sitwasyon. Kahit anong paghahanda, magulo ang mundo at laging may bagong lilitaw. Isa sa mga iminungkahing solusyon ay ang paggamit ng virtual na AI Proving Grounds kung saan maaring tuklasin ng mga computer na nagpapatakbo ng mga sasakyan ng Waymo ang pinakamaraming posibleng sitwasyon. Gumaganda ang batting average nila, pero pareho pa rin ang problema. Hindi pa rin nila mahulaan lahat o makareact agad. Kung mag-freeze ang Waymo na sasakyan sa di inaasahang sitwasyon, posibleng magdulot ito ng pagkamatay na siyang pinakamasamang kaso ngunit posible pa ring mangyari. Gayunpaman, may nakahandang contingency plan ang Waymo para sa matinding sitwasyon. Ang planong ito ay naglalantad ng lihim na posibleng sumalungat sa layunin ng tunay na self-driving na sasakyan.
Ano ang benepisyo ng self-driving na sasakyan? May oras ka para manood ng ganitong videos, kaya i-like, i-share at mag-subscribe. Huwag kang mag-alala, hindi ka huhusgahan ng kotse kung mag-binge watch ka. Kabanata 3, ang multo sa makina. Ang self-driving o autonomous na sasakyan ay kadalasang ginagawang marketing spin at technical na termino sa umuusbong na agam. Dahil kapag nagka-emerhensya at tumigil ang self-driving na tampok, malamang na ang pagod na technician sa Pilipinas ang magkokontrol ng sasakyan. Tama yon. Kahit anong sabihin ng Waymo tungkol sa autonomous na sasakyan na mas magaling sa tao, sa aktual na emergency, taong libu-libong milya ang layo ang aasahan mong sasagip sa iyo. Mailap ang Waymo dito, sabi nila ang remote workers na naka-assign sa hanggang 40 sasakyan ay hindi nagmamaneho ng mga kotse. Nagbibigay lang sila ng gabay sa AI system, pero sa dulo, laro lang din ng salita yan, hindi ba? Hindi ganong kapanapanabik ang pag-asa sa mga emergency driver mula sa third party kumpara sa ideya ng isang sasakyang kayang gawin ang lahat ng ipinapangako ng hype. Malaking panganib din ito sa seguridad dahil maaring mahak ng masasamang tao ang sistema. Ayon kay Senador Ed Markey na nagpahayag ng pagtutol sa sistemang ito, maaring mas madaling maagaw ng pisikal ng masasamang loob ang mga operasyon ng remote assistance sa ibang bansa na magbibigay sa kanila ng kontrol na parang driver sa libu-libong sasakyan. Pwede silang mabilis na gawing sandata ng mga dayuhang gustong saktan ang mga inosenteng Amerikano. Kapag naisip mong pwedeng gawing higantang RC car ng terorista na 10,000 milya ang layo, ang driverless mong taxi, maiintindihan mo kung bakit nababahala ang iba dito. Kabanata 4, ang bangungot sa kabisera. Kapag sinilip mo ang mga proseso sa likod ng kahangahangang safety stats ng Waymo, malinaw na hindi biro ang pagpapagana ng sistemang ito. Kung sakaling umabot ang industriya ng autonomous taxi sa buong mundo nang sabihin na nating 10 milyong driverless na sasakyan, nangangahulugan ito na magkakaroon ng isang emergency remote assistance agent sa bawat 40 na kotse. Ibig sabihin, kailangan laging aktibo at handa ang hindi bababa sa 1 na milyon na teknisyan. Isipin ang logistics nito. Maraming empleyado ang kailangang kunin, sanayin, pasahurin at bigyan ng opisina at gamit para sa trabahong buhay o kamatayan ang nakataya. Mabigat ang ganitong paunang gasto sa pag-develop kahit para sa Alphabet. Mapapaisip ka, hindi ba't mas simple kung may driver na lang? Kahit mukhang mas mataas ang tsansa ng aksidente. Pero sa totoo, hindi inalis ng Waymo ang driver. Inilipat lang nila ito. Sa huli, kung gusto mong makarating mula sa isang lugar, papunta sa iba sa abot kayang presyo nang hindi mo kailangang magmaneho, nire-rekomenda namin kumuha ka ng bus pass. Ngayon, panurin kung paano winasak ng Jaguar ang 102 taong pamana nito sa 30 segundo o panurin mo na lang ito.